Sa mundo ng global logistics at world-class integrated resorts, may isang pangalang tinitingala ng lahat, Enrique Razon Jr. Hindi lang siya basta bilyonaryo, siya ang bisyonaryo sa likod ng ICTSI at Bloomberry Resorts, isang leader na nagdala sa bandila ng Pilipinas sa mga pantalan ng 5 kontinente. Kilala si Razon sa kanyang disiplina at sa matinding pagpapahalaga sa reputasyong binuo niya sa loob ng maraming dekada. Ngunit, ano ang mangyayari kapag ang isang batang kongresista ay humamon sa isang higante? Isang legal na bakbakan ang yumanig sa bansa nang sampahan ni Razon ang opisyal ng 110 million pesos cyber libel lawsuit. Pero sa recent update, tila nagkaroon ng maayos na pag-uusap ang kampo ni Razon at Congressman Barsaga. Dahil ang kanyang kaso na 8 counts of cyber libel ay bumaba sa 48,000 pesos na lamang sa bawat isang bilang ng libel na ang suma total ay 384,000 pesos na nagmula sa mga bintang ng di umano'y paninirang puri ng mga post sa social media patungkol sa bribery at corruption na wala din namang ebidensya. Hindi lamang ito simpleng demanda, ito ay isang malinaw na mensahe tungkol sa bigat ng pananagutan sa bawat salitang binibitawan sa publiko. Sa harap ng ganito kabigat na kaso, pinili ng kongresista na bawiin ang kanyang mga binitawang salita at mag-abot ng isang taos-pusong paumanhin kay Enrique Razon Jr. para sa anumang maling impormasyon at pinsalang na idulot nito sa kanyang dangal. Ang katanungan, ito ba ay kwento ng pagtatama sa mali o isang paalala na sa mundo ng mga titans, ang bawat salita ay may katumbas na halaga? Sa huli, ang integridad ay isang puhunan na hindi pwedeng basta-basta tayaan. Chapter 1, ang dugo ng mga pantalan. 1960 sa Maynila, habang ang karamihan sa mga anak ng mayayaman ay ipinanganak sa mga aircon na mansyon, si Enrique o Ricky Razon Jr. ay ipinanganak sa gitna ng ibang mundo, alat, kalawang at ang amoy ng krudo. Hindi lang siya basta bata, siya ang tagapagmana ng isang maritime dynasty. Ang kanyang lolo ay nagsimula ng negosyo sa pantalan noong 1916. Ang kanyang ama, si Enrique Razon Sr., ang muling bumuo ng imperyo mula sa abo noong World War II. Ngunit, huwag akalaing ito ay kwento ng isang silver spoon. Sa tahanan ng mga Razon, ang pamana ay hindi regalo. Ito ay isang pagsubok sa apoy. Chapter 2, ang sugal ng isang dropout. Nag-aral si Ricky sa prestiyosong LaSalle Green Hills noong grade school at high school. Tumuloy siya sa De La Salle University para sa kolehiyo, ang lugar kung saan hinuhubog ang mga magiging CEO ng Pilipinas. Ngunit, habang ang kanyang mga kaklase ay abala sa pag-aaral, si Ricky ay nakatingin sa abot tanaw. Noong 1977, sa edad na 17, ginawa niya ang hindi inaasahan. Tumigil siya sa pag-aaral. Nag-dropout siya sa kolehiyo. Hindi niya gusto ang diploma. Gusto niya ang dumi ng trabaho at dahil gustong turuan ng kanyang ama ng leksyon tungkol sa totoong mundo, hindi siya ginawang manager. Hindi, binigyan siya ng trabahong minimum wage sa pantalan. Pinilit siyang mag-graveyard shift. Nagkakarga ng kargamento sa ilalim ng nakakapasong araw at malakas na ulan. Ang layunin ng kanyang ama, gawing sobrang hirap ang buhay para bumalik si Ricky sa pag-aaral. Pero, nagkamali ang kanyang ama. Hindi lang nakaligtas si Ricky, nagningning siya sa hirap. Natutunan niya ang negosyo mula sa pinakailalim, literal. Chapter 3, pagmamana sa gitna ng bagyo. Noong 1987, sa edad na 27, ang bigat ng imperyo ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Itinatag niya ang International Container Terminal Services Inc. o ICTSI. Ang misyon, makuha ang Manila International Container Terminal o MICT. Isa itong malaking sugal laban sa mga higanteng kumpanya. Nanalo siya, pero hindi kontento si Ricky Razon na maging hari lang ng Maynila. Gusto niya ang buong mundo. Habang ang ibang bilyonaryo ay naglalaro ng sigurista sa loob ng bansa, pumunta si Razon sa mga lugar na kinatatakutan ng iba. Sa Iraq na may gera, mga magulong bansa sa Africa, mga umuusbong na merkado sa South America. Naging bottom fisher siya. Binibili ang mga pantalan sa gitna ng krisis kung
kailan pinakamura ang mga ito at pagkatapos ay ginagawa itong minahan ng ginto. Ngayon, ang ICTSI ay nagpapatakbo sa mahigit na 20 na bansa sa buong mundo. Ginawa niyang isang pandaigdigang higante ang negosyo ng kanyang pamilya. Chapter 4. Ang paglipat sa mundo ng kasalanan. Ngunit ang isang titan ay hindi tumitigil. Noong 2010, naisip ni Rason na kung kontrolado mo ang mga pantalan, kontrolado mo ang daloy ng mga produkto. Pero kung kontrolado mo ang entertainment, kontrolado mo ang daloy ng kayamanan. Itinatag niya ang Bloomberry Resorts Corporation. Ang kanyang pangarap, ang Soler Resort and Casino. Isang 1.2 billion piso taya na ang Pilipinas ay kayang tapatan ang Macau at Las Vegas. Tinawag ito ng mga kritiko na isang monumental risk. Para kay Rason, normal na araw lang ito. Ang Soler, ang naging hiyas ng entertainment city sa Maynila na nagpabago sa kanya mula sa pagiging hari ng pantalan tungo sa pagiging gaming mogul. Chapter 5. Ang arkitekto ng infrastruktura. Ang gutom ni Rason ay walang hangganan. Nitong mga nakaraang taon, pumasok na rin siya sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, tubig at kuryente. Kinuha niya ang Manila Water mula sa pamilyang Ayala. Sa isang hakbang, naniyanig ang Philippine stock market. Inilunsad niya ang prime infrastructure na nakatutok sa mga dambuhalang solar farm at sa Malampaya gas field. Mula sa tubig na iniinom mo hanggang sa ilaw sa iyong bahay, si Ricky Rason ang nakatagong kamay sa likod ng lahat ng ito. Chapter 6. Ang filosofiya ng isang titan. Ano ang sikreto? Swerte lang ba ito? O may mas malalim pang dahilan? Simple lang ang filosofiya ni Rason pero malupit. Laging maging handa sa krisis. Hindi niya kinatatakutan ng bagyo. Itinatayo niya ang kanyang negosyo para magtagumpay dahil sa bagyo. Siya ang taong huminto sa pag-aaral para maging guro ng buong industriya. Sa yaman na umaabot sa mahigit 16.1 billion US dollars. Hindi lang siya ang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Siya ang taong nagmamay-ari ng mga pintuan ng bansa. Chapter 7. Face Off. Ang pakikipaggera sa mga higante. Sa mundo ng mga bilyonaryo, hindi sapat na mayaman ka. Dapat matapang ka rin magkagaw ng teritoryo. Si Ricky Rason, hindi siya takot bumangga sa mga old giants. Nangyari ang Rason versus Ayala, the water war. Ang mga Ayala ang hari ng tubig sa loob ng 23 na taon. Pero nung nagkakrisis, hindi nag-atubili si Rason. Pumasok siya, kinuha ang kontrol at biglang siya na ang bagong boss ng Manila Water. Score, Rason 1, Old Money 0. Nandyan din ang Rason versus C o SM, the Casino Clash. Sa Entertainment City, katabi ng Soler ang mga higanteng kasino ni na Henry C. at ng mga dayuhan. Pero imbis na matakot, mas pinaganda niya ang Soler hanggang sa ito ang naging gold standard ng luxury. Business is war and he's winning. Nandyan din ang Rason versus Dennis Uy, the energy grab. Nung nagka-problema sa utang ang Davao Tycoon na si Dennis Uy, hindi nag-aksaya ng panahon si Rason. Sinalo niya ang Malampaya gas field. Mula sa pantalan pati kuryente ng Luzon, kontrolado na rin niya. Ang mensahe ni Rason sa kanyang mga karibal, walang personalan. Negosyo lang, hindi siya naghihintay ng turn niya. Siya ang gumagawa ng sarili niyang daan. Mula sa pagiging college dropout hanggang sa pagiging king of ports, water, and power, si Ricky Rason ang patunay na sa negosyo, ang pinakamatapang ang siyang nagwawagi. Ngayon ang tanong, sa tingin niyo, siya na ba ang pinakamagaling na bilyonaryo sa Pilipinas? O may mas matindi pa sa kanya? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe para sa marami pang kwentong Titan. Hanggang sa muli, paalam!